Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang inutil ka. Hindi sila dapat ratuhin bilang VIP. Ito ang naging mainit na banat ni Senator Raffy Tulfo sa mga suhulang immigration officer sa pagdinig sa Senado dahil sa di umano'y human smuggling na nangyayari sa loob ng NAIA. Kaya panawagan ng taong bayan, ipasara na lang ang NAIA para kasamang mawala ang matagal ng mga salot sa loob ng NAIA. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-sa. Dapat nung panahon pa ni Tatay Digong sinaran na to no? Or palitan na lang sana yung mga tao nila dyan mga kaibigan. Kasi hanggat bukas yan mga kaibigan. Saka ang pangit na ng imahe ng naiyakin yung mga kaibigan yung tutuusin. Sirang-sira na. Kung ano-ano yung mga anomalyang nangyayari dyan. Saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang kayo sa Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kanila ito ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Matapos magsagawa ng investigasyon, ang Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa aligasyon ng human smuggling na nangyayari di umano sa loob ng NAIA. Tila nagturuan ng CAAP, MIA at PNP Aviation Security Group kung papaano nakalipad ang isang private plane. Gayong mayroon itong mga pasahero na hindi naman dumaan sa tamang proseso na pinapatupad ng NAIA sa kanilang mga pasahero. Na nangyari noong February 13, ang mga naturang pasahero di umano ay binigyan ng super VIP treatment. Pinapayagang makapasok ang kanilang mga sasakyan sa tarmac hanggang sa tabi mismo ng eroplano. Hindi sila dumaan sa standard inspection procedure tulad ng mga ordinaryong pasahero ng eroplano. Diba? Napaka-unfair mga kaibigan, diba? Dapat ang pinapriority na dyan mga OFW dapat, hindi yung ganyan. Porket may pera pinapriority na nila. That's fucking unfair mga kaibigan. Na pumipila sa immigration booth para sa mga international flights na kung saan sumasailalim sa biometrics at iba pang screening procedure. At matapos marinig ng mga mangbabatas ang naging paliwanag ng mga opisyal na tila nagturuan kung sino ang dapat sisihin sa nangyaring ito. Kaya naman hindi na nga napigilan ni Senator Raffy Tulfo na tawagin silang inutil dahil ang insidenteng ito na nangyayari sa loob ng NAIA ay magpapatas hindi lamang sa posibleng smuggle ng mga individual, kundi pati na rin sa hindi pagsunod sa regulasyon sa paliparan na naglalagay sa panganib ng ating pangbansang seguridad. At ang illegal na aktibidad na ito ay maaaring makapinsala sa ating bansang Pilipinas. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, "Thank you, Idol. Dapat isara na talaga yan. That airport is a nightmare. Mga tanimbala at iba-iba pang mga incident na nangyayari sa airport na yan. Isa na ako dyan. They scared me that they can stop me from going abroad." Then binawi naman niya at sinabi, "Anyways, hindi naman kita mabigyan ng trabaho dito sa Pinas." Sir, ang totoo, gusto po naming ipasarang NAIA ninyong airport, sir.
Kasi po ang pinsan ko galing sa California, USA. Lahat ng chocolate sa packages ubos, walang natira po. Noong Grabe naman. Pati ba naman chocolate sa package tinitira nila? Grabe itong mga to. 2019 or 2020 po. At saka kapitbahay namin dito sa Kauswagan, Lanao del Norte. Tinangay kasi ang package niya. Sabi niya sa akin po, bakit nagkaganyan ang pamalakad nila sa NAIA Airport, Ninoy? Sana hindi na sila maka-apply ng trabaho sa new NAIA Airport po para safe ang mga package galing sa labas ng ating bansa. Please, sana po. Salamat pag matotoo. Ang mga hiningi ng mga tao, Sir Rafi. Sir, please, again po. Dapat talagang sara na yung NAIA. Talagang kurakot yung airport na yan. Simula na mag-abroad ako, kailangang ipitin ko ang pera ang passport ko para lang madala akong makalabas. Kung walang daming tanong ang gagawin sa'yo. At sobrang hahalukayin ang maleta mo at on sila maglagay ng bagay na hindi mo naman ginawa. Dahil alam mong bawal at para malusutan mo yon, hingan ka ng malaking pera at US dollar pa. Isara na yan, hindi dapat dapat tawagin yan na Ninoy Aquino Airport dahil hindi siya hero ng Pinas. Wala silang nagawa sa bayan kundi pahirap mga tao, lalo yung mga mahihirap, sobrang naghirap dahil sa pangungurakot nila. Isara na yan, bulok rin naman yung airport na yan. Kaya dapat mapabilis ang bagong itinatayong MIA para isara na yang NAIA. Kasi ang pangalan pa lang nakakapit na ng kamalasan at ang mga kawalang hiyaang nangyari sa airport na yan. Sana pag nag-operate yung bagong airport, bago lahat ng empleyado, walang isasama galing sa NAIA. Kumbaga clean slate para hindi mahawaan yung bagong empleyado. End quote. Grabe talaga, isa na naman pong kawatan ang nahuli sa NAIA, no? This time po ang biktima ay isa namang Chinese tourist. Hindi pa nga po napapayapa yung galit ng tao dito po sa Thai tourist na ninakawan ng mga taga NAIA. Eto na naman tayo, no? Talagang malupit talaga. May tawag na nga sa kanila, kap-kap dukot. Umatake na naman, kap-kap dukot. Alam niyo yung Thailand, no? Yung tourist ng Thailand, grabe, 'di ba? Nakunan lang nila kaya nabisto. So ito po, nakita po sa CCTV. Ang ginawa po niya, tinakpan niya yung naiwan ng Chinese tourist, tinakpan niya ng kasi yung lalagyan ng mga relo, yung relong naiwan, tinakpan niya tapos binulsa. Alam niyo, itong mga tao na to, sanay na sanay po namang magnakaw ng mga ganong kalilit. Kaya tama yun, hindi lang natin pinansin yung kay Panlasang Pinoy na tinira lahat ng mga pasalubong niya doon sa bagahe. Galit na galit si Panlasang Pinoy dahil yung vlogger po nagluluto-luto, umuwi po sa Pilipinas dahil matagal na siya hindi nakakauwi, namili ng mga pasalubong. Lahat po ng mga pasalubong niya, tinira po sa NAIA. Kaya po, ang sama po ng dating, konti lang po yung tinitira nyo, isang relo lang. Perang nagkakahalaga ng 8,000, no? 5 yun natanggal dahil sa 8,000. Pero, yun po kasi yung nahuli lang sila. Kasi sanay na sanay po eh. Makikita mo po yung actuation, hindi po ganun yung first time. Hindi po. Alam po nilang gagawin nila. No, yung abutan, pag inabutan ka ba ng pera, hindi ka magdududa. Parang ilam na po yung, parang pang-araw-araw po nila. Ganun po pag sanay na eh. Parang yung mga lagayan sa iba pang opisina, di ba yung mga under the table. Sanay na naglalagay, silid lang ng silid. Hindi po ito natin susukatin kung magkano lang yung tinira ngayong araw, yung nahuli sila. Araw-araw po nilang ginagawa yan. No? Kaya po, pero mo, aabutan ka ng pera, hindi ka magtatanong. Sinimplihan kang abot ng pera, sinimplihan mo din ng tago. Tapos ito namang isa, alam niya kung paano naiwan ng Siyempre, babalikan niya pag na-realize, wala akong relo. Natakpan niya kagad. Diba? Alam nila yung mga gagawin eh. Sanay na sanay. Ang masakit po nito, wala na silang konsensya, no? Hindi pa po natatapos yung galit ng tao dun sa nakawan na pinakita. Maliit lang po yun kung tutusin. Sabihin na natin na hindi yan milyon-milyon yung pinag-uusapan, maliitan lang po yan. Pero yung maliitan po na yan, ang impact po niyan sa turismo natin, di ba? Eh alam niyo naman yung Doon na sira imahe ng Pilipino, mga kaibigan. Lalo na yung NAIA na yan.
Grabe. Makakamping, ginagawang issue yan. Sila po magpapakalat niyan. Lahat ng video na nakita diyan, ipapakalat po yan ng ng mga kalaban natin sa politika. Yun yung problema eh. Meron tayong mga kakamping na may kakayahang magpalaki ng lahat. Tignan nyo po yung mga panat na nila kagad. Okay. Another one. Another kap-kap dukot. Ito po, sabi ni Reyna Elena. And blind BBM followers don't want the world to know this to defend Marcos Jr. Defend from what? That silent lang tayo sa nakawan sa magnanakaw na international airport. Bakit hindi nyo ma-call out ang Marcos administration, mga bulags? Bakit? Sa kanila po, walang maliit eh, no? Maliit. Ito po, sa kanila, magkakasabwat. Yung halagang 8,000 na nanakaw dun sa sa tingin nila, kasabwat yung Pangulo ng Pilipinas. No? Ito pong gawain na to ng mga kakamping, pwede pong ikatuwa natin eh. Di po ba? Ako natutuwa po ako kasi wala na silang maibato eh. Wala silang maibato na tunay na issue sa ating Pangulo. Ang ginagawa nila mga kaibigan, ginagawa nila inventong kwento eh. Kung ba kahit maliit, pinapalaki nila. Sila lang din nagpapalaki mga kaibigan, you know? Kung hindi 8,000 pag i-interest ng Pangulo yun, mga siraulo talaga mag-isip ng mga kakamping na to eh. yung alam na alam ng lahat ng tao na wala siyang kinalaman. Sino naman pong baliw na tao yung mag-iisip na may koneksyon, yung magnanakaw ng 8,000, magnanakaw ng relo. May koneksyon siya, sindikato na pinangungunahan ng Pangulo. Ganun nila gustong palabasin eh. Tahimik daw tayo. Hindi po kami tahimik. Galit nga kami. Dahil yan po, bit mo pagtatakpan yan, kitang-kita sa CCTV yan. No? Baliktad po yung mga utak nila, akala nila, porket follower kan, yun yung sinasabi ng mga bulag-bulag ba kami? Hindi naman kami bulag, nakita naman namin yan eh. Pero hindi po yan ang dahilan. No? Hindi po alam po namin na may gawain ganyan sa NAIA at dapat kalusin yung mga tao riyan. Pero hindi po dahil masamang tao na yung Pangulo ng Pilipinas. Ang layo naman po ng NAIA sa Okay. Ito pa po. O bakit po ganyan sila mag-isip, di ba? Ganyan po sila mag-isip dahil sa ganito. Ito po yung sagutin na rin nila ng mga kakamping na rin po. Ito po ang kanilang sagot. Sabi ni Nikki, now that he is president, theoretically, lahat ng nangyayari sa bansa ay kasalanan nga niya. Antindi, no? Lahat ng nangyayari sa bansa ay kasalanan nga niya. Ginusto niya yan eh. Dapat prepared siya na ma-blame. Pero wag kang mag-alala, pati ikaw isasama ka namin sa sisi, pulangaw ka. Huwag ka na malungkot, dadamay ka namin. Ibig sabihin, sa kanila, hindi po uso, sa utak po ng mga kakamping, hindi po uso yung isolated case to. O hindi naman isolated, sabihin na natin na malawakan yan sa NAIA. No? Pero lahat po ng sisi, ayun sabi nila, now that he is president, theoretically, lahat ng nangyayari sa bansa ay kasalanan niya. So kung may nang rape, kasalanan ng presidente. Kung may kung meron pong kahit na ano po, wala pong kinalaman ng presidente ng Pilipinas, kasalanan niya dahil theoretically siya daw ay presidente. No? Ganun, kaya kayo talunan eh. Alam niyo po ba 'yun? Kaya kayo talunan. Ganyan kayo mag-isip lahat. Okay. Ito pa po ang tanong ng isang mga Kumusta ang seafarers na kinutya si Lenny? Yan. Grabing galit nila sa mundo, no? Hindi na po ngayon galit ang mga kakamping sa Marcos at Duterte lang. Sa mga supporters na rin po. Sa mga butante. Kumusta mga seafarers na kinutya si Lenny? Kumusta mga transport groups na hindi pinili si Lenny? Kumusta mga mangingisda na hindi pinili si Lenny? Kumusta mga guro na hindi sinuportahan si Lenny? Panindigan nyo at enjoy nyo ang gobyerno na pinili nyo. Okay, kinukumusta nyo kung kumusta sila. Nagpapasalamat po sila at hindi nanalo si Lenny dahil naligtas po kami sa kapahamakan. Alam nyo po, panayan sisi nyo, sa totoo lang po, dapat nga magdiwang tayo. No? Kung ako po supporter ni Pangulong Marcos ngayon, karapat dapat pong ipagdiwang to. Yan lang yung mga binabaton yung issue. Dinadamay lang siya sa mga magnanakaw sa NAIA. Maliliit po yan. Wala pong maibatong malaking issue sa ating Pangulo, panay chismis.
Panay yung pilit na pag-ugnay. No? Nakakagalit po yun kasi tama yung sinasabi nyo na hirap na kumuha ng mga foreign investments pagdating dito sa NAIA. Kaya dapat may managot din yung leader niyan. Kung sino man po yung namamahala dyan sa mga gwardiya na yan. No? Kasi po, sa totoo lang, sanay po sila. Hindi po biro yung ginagawa nila na yan. Sanay po sila sa ganyan. Nakita nyo po, hindi po yung palingalinga na may nakaiwan, yung namumblema, anong gagawin ko, may naiwanan dito. No? At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.